Habang naglalagay ng bagahe ang flight attendant, aksidenteng nabangga niya ang pasahero. Hindi pinansin ng lalaki, nabangga siya ulit ng flight attendant. Noon niya napansin ang magandang hubog ng flight attendant. Sobrang ganda, biglang may dumaan na binata. Aksidenteng nabangga ang flight attendant at naupo sa hita ng lalaki. Ay pasensya na po. Tumayo ka na. Paumanhin po paumanhin. Hindi ka ba marunong tumingin sa dadaanan mo? Masakit. Gusto mo haplasin ko? Haplasin. Sige. Nahiya ang flight attendant at tumakbo. Ngunit pagkakabit ng seatbelt, nawalan ng malay ang piloto sa cabin. Agad na humingi ng tulong ang flight attendant sa mga pasahero. Isang lalaking may salamin, dahan-daang tumayo, nagpakilalang doktor siya. Agad siyang pinakiusapan ng flight attendant na tumulong. Pinakalma ng lalaking may salamin ang flight attendant. Karaniwan lang daw ito sa mga piloto. Kailangan lang ng CPR para magising. Ngunit ilang beses na, hindi pa rin bumubuti ang piloto. Sabi ng lalaki, kung ganyan ka mag-press, talagang mamamatay ang piloto. Ano ba yan sinasabi mo? Doktor ako. Nagkakamali ba ako? Subukan mong itaas ang baba niya. Ayos na. Malala na. Pneumothorax ito. Kailangan ng agarang operasyon. Kung hindi mamamatay siya sa pagkainis ng hininga. Pero ang eroplano, 1 oras pa bago lumapad. Tumayo ang lalaki. Sinabi na huli na, kung hihintayin pang lumapad, kailangan operahan agad. Seryosong sinabi ng lalaking may salamin. Kailangan ng opera sa pneumothorax. Sa eroplano wala, kagamitan para sa operasyon. Kung walang paraan gumawa ng paraan. Dok. Ito ay lubos na, kapabayaan sa pasyente. Pagpatay ito, hindi ka sumusunod sa tamang paraan. Nagising na nga. Eroplano. Magmaneho ka na ng eroplano. Malapit nang bumagsak ang eroplano. Sino sa inyo marunong magpalipad ng eroplano? Ano ba ginagawa nyo? Kailangan ng pasahero, pati pagpapalipad ng eroplano sa pasahero pa. Paumanhin po paumanhin. Pero sa ganyang kondisyon, hindi rin makakapagmaneho ang piloto. Ano ang gagawin natin? Tapos na mamamatay na tayo. Mama, gusto ko nang umuwi. Sige na. Pagmamaneho lang naman ang eroplano. Kaya ko yan. Kaya mo rin yan. Ano bang hirap dyan? Astig. Hindi pwede. Hindi biro ang pagpapalipad ng eroplano. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng lahat. Hindi pwedeng kung ano, ang gusto mo lang. Kung magaling ka ikaw na. Kanina pa kita hindi gusto. Daldal ka ng daldal parang babae. Nasaan na siya? Bakit sa isang kisap mata? Nawala na siya. Hindi ko pa nakukuha ang contact niya. Oo nga pala. Ay papasko yung video ng pagliligtas niya sa Douyin. Ang mga netizen na matalino, siguradong makakatulong sa paghahanap sa kanya. Hindi ko alintana kung sino ka. May girlfriend ka man o wala. Ako si Lin Yue kapag may gusto. Tiyak na mapupuha. Ate, may bagong video si Ate Yue. Huwag mo akong guluhin, nagbabasa ako. Naku ate, panoorin mo na. Ang interesting ng video na ito. Ano bang bago sa mga video niya? Puro lang naman tungkol sa maliliit na bagay sa eroplano. Ate, iba talaga ngayon. Nagka-pneumothorax ang piloto. May pasaherong tumulong sa kanya. Tingnan mo. Kung pneumothorax nga, sa limitadong medical equipment sa eroplano, pwede nang sabihin, wala nang pag-asa. Ay bakit may mineral water bottle? Ano ang gagawin niya? Hoy, di ba ayaw mong manood? Ano ba yung ginagawa niya? May oxygen tube tapos may bote pa. Ang kakaiba. Gumagawa siya ng one-way valve. Ano ang one-way valve? Para mas eksakto, tinatawag itong one-way valve pneumothorax decompression device. Kailangan ito sa operasyon ng pneumothorax. Hindi ko maintindihan.
Kayong mga doktor, napakakomplikado magsalita. Talagang henyo siya. Bakit? Ate, nagkagusto ka na, simula nung maghiwalay kayo. Hindi pa nangyaring makita kita, pumupuri sa isang lalaki. Interesado hindi naman crush. Ang kasalukuyang pinag-aaralan ko tungkol sa super stem cells ay may problema. Kung may henyo na tulad niya, natutulong sa akin. Baka magkaroon ng himala. Madali lang yan. Kung gusto mong malaman, maya-maya pupunta ako, gagamit ng kagandahan. Hindi niya malalabanan yon. Pero bakit? Puro tabi lang ng mukha niya. Walang harapang mukha, hindi bale. Pagbalik ni Yui, tatanungin natin. Malalaman na natin. Tama, matalino talaga si ate. Pupunta ako sa banyo. Sige, alam ko na. Mag-ingat ka. Buha drama. Alam ko na, hindi ko gadalawin ang mahal mo. Patay, nakalimutan ko na sira ko yung gripo. Naku, patay na patay na. Ching-ching, ikaw na naman. Ate, maligo ka muna. Tatawag ako ng magkukumpuni. Sige. Oo, Binjang Road number 1, yung malaking mansion. Sira ang tubo. Tumutulo na, nag-aalala na ako. Sandali, nag-aalala na. Ang bilis naman ng manggagawa. Hindi. Ate ko. Sarap. Ikaw. Sino ka? Sino pa ba kung hindi ikaw? Tuwalya. Isara mo ang pinto. Cutie. Lumabas ka at isara ang pinto. Ate, nandito na ako para iligtas ka. Ching-ching, tumayo ka. Suchid, magaganda ang laro niyo magkapatid. Bayaw. Sabihin ko bang taga-kumpuni siya? Maniniwala ka ba? Pinagsasabi mo. Alam ko yung kwentong yan. Bakit ka sumisigaw? Ang mga bagay ko, wala kang pakialam. Sabihin mo, bakit ka nandito? Nandito ako para pag-usapan ang hatian ng ari-arian. Noong maghiwalay tayo, hindi ba napag-usapan na natin? May isang bagay na hindi pa napagkakasunduan. Ano, yung ginagawa mong research? Super stem cell technology. Kaya pala nagpunta ka pa dito. Talagang hindi ka mapapakali. Sasabihin ko sa'yo. Una, ang super stem cell na ginagawa ko, hindi pa tapos. Pangalawa, kahit matapos ko ito, hindi ko ibibigay sa'yo para ibenta sa ibang bansa. Hindi ko maintindihan. 10 bilyong dolyar ang alok ng Henry family. Ayaw mo pa rin. May problema ka ba sa utak? Dolyar yun. Bayaw. Kung makikipag-usap ka ng maayos. Kung sasaktan mo ate ko, huwag kang magsisisi. Huwag mo siyang tawagin bayaw. Oo, alam ko na ate. Base sa ugali ng mga kapitalistang dayuhan. Kung ang teknolohiyang ito mapunta sa kanila, magiging instrumento lang ito para kumita. Kahit maubos ang pera ng karaniwang tao, hindi pa rin nila magagamit. Ito ay taliwas sa aking layunin. Ang taas mo na ng tingin sa sarili mo. Ginagamit mo ang ating pinagsamang ari-arian para tumulong sa mahihirap. Ito ay proyekto ko pagkatapos ng diborsyo. Bukod pa rito, noon para makakuha ng green card, lumuhad ka para magpakasal tayo. Hindi naman tayo tunay na mag-asawa.